Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay dumako sa ating Bible time and prayer. Sisimulan na po natin yung ating pag-aaral sa Exodus. And bago po yun, tayo muna yung manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong ito na muli makalapit po kami sa inyo at patuloy na ipagkatiwala ang aming mga sarili. Lalo na po yung mga pamilya po namin at mga mahal sa buhay. Hindi lang sa loob ng aming tahanan, kundi lalo't higit sa mga kapamilya po namin na hindi namin kasama. Nagtatrabaho sa ibang lugar o nakatira sa ibang lugar at sa ibang bansa. Kanya-kanya po kami ng mga pinagdadaanan sa buhay. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang bawat isa. Pangunahan niyo po kami. Hindi lang ngayon, kundi sa mga susunod pang panahon. Salamat po at patuloy po kayong mangusap sa amin sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Naway mabigyan po namin kayong muli ng kapurihan sa oras na ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Exodus chapter 1 verses 1 to 7 lang po yung ating pag-aaralan. Saglit lang po. Kinokonek na po ni Moses sapagkat siya naman yung author ng Genesis, yung natapos nating pag-aaral, and nitong Exodus at yung susunod na 3 books pa ng Old Testament. Sabi po niya dito, "These are the sons of Jacob who went with their father to Egypt, each with his family, Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, and Asher." So 11 po yan. Kasi Joseph was already down in Egypt. So nung lumipat po pansamantala si Jacob tsaka yung kanyang buong sambahayan sa Egypt, actually 70 po yung pagkaka-round up. In all, Jacob had 70 direct descendants. Kasi kung maalala natin, way back sa Genesis, Genesis 46, 26, and 27. Sabi dito, "So the total number of Jacob's direct descendants who went with him to Egypt, not counting his sons' wives, was 66. Joseph also had 2 sons who had been born in Egypt. So altogether, there were 70 members of Jacob's family in the land of Egypt." Kumbaga, kinokontrast kasi ito doon sa bilang nung lahi ni Jacob na pumasok sa Egypt versus doon sa bilang ng pamilya niya o ng lahi niya palabas o paalis ng Egypt. So pumasok sila, round up, 70, hindi nga daw kasama yung mga asawa nung kanyang mga anak. So si Jacob lang, yung mga anak niya, tapos yung mga apo niya, most likely. Pero kung isasama natin yung mga asawa pa ng mga anak niya, then lalagpas po ng 70, of course. So dun lang, nasa 70 plus lang yung pumasok na pamilya ni Jacob sa Egypt. Pero nung sila ay aalis na ng Egypt, sabi dun sa verse 6 and verse 7, "In time, Joseph and each of his brothers died, ending that generation. But their descendants had many children and grandchildren. In fact, they multiplied so quickly that they soon filled the land." So, ayun na nga, nung pumasok sila, yung lahi ni Abraham, sa pangungunan ng apo niya na si Jacob, at yung mga anak ni Jacob, yung tinatawag ng 12 tribes of Israel, more than 70 lang sila. Pero sa tinagal-tagal ng panahon, actually, nasa 430 years yung pamamalagi ng mga Hebreo, ng mga Israelita sa Egypt. Mula nung pumunta sila doon hanggang sa pag-alis nila. 430 years, sa loob ng ganong kahabang taon, umabot sila ng halos kulang-kulang or mahigit pa nga, pwedeng humigit pa, depende. Hindi lang eksakto. 2 million
No? 2,000,000. At saan ba natin makikita yan? I-advance lang natin ng konti Exodus chapter 12, verse 37. Sabi dito, "That night, the people of Israel left Ramesses and started for Succoth. There were about 600,000 men, plus all the women and children. And they were all traveling on foot." Ito yung papalabas na kasi sila sa Egypt, no? Inalipin sila sa Egypt, pero lumabas sila ng Egypt sa pamamagitan ng leadership ni Moses na hindi na lang 70, di ba? Yung dito sa chapter 1, yung round up ni Moses, sabi niya, "In all Jacob had 70 direct descendants." Pero dun sa chapter 12, nasa 600,000 men and women and children. So, hindi binilang sa 600,000 yung mga babae at saka mga bata. So, sabihin mo na lang na doblehin mo yung mga babae. 600,000 din. Di meron ka ng 1.2 million. Yung mga bata pa, sabihin mo na lang. Siyempre, mas marami yung bata. O pwedeng 800,000. O di meron ka ng 2 million. Or pwedeng lagpas ng 2 million. Or halos magto 2 million na. So, ganun ka karami. So, sa loob ng 430 years, ang bilis nilang dumami. Kaya nga, yung pumasok sa Egypt na 70, lalabas sila ng mahigit o halos humigit kumulang 2 milyon. Anong pinapakita nito mga kapatid? Pinapakita nito yung ilang mga bagay. Na ang Diyos na nangako kay Abraham na pagpapalain niya yung lahi ni Abraham. Sindami daw ng bituin sa langit, di ba? Saan yun? Sa Genesis 15 verse 5, sabi doon, "Then the Lord brought Abraham outside beneath the night sky and told him, 'Look up into the heavens and count the stars if you can. Your descendants will be like that, too many to count.'" Yun yung pangako ni pangako ni Yahweh, pangako ni God kay Abraham na pagpapalain niya yung kanyang lahi, sindami daw ng bituin sa kalangitan. Of course, hindi mo naman mabibilang yung dami ng bituin sa langit, di ba? Kaya nga, eto na isa sa katuparan ng Diyos yung pangako niya kay Abraham na pagpapalain at pararamihin yung lahing ng mga Israelita o lahi ng mga Hebreo. At dito nga, nung panahon na sila ay naaalipin ng Egypt, bukas yan, sa Monday pala, rather. Sa Monday, itatakil natin kung anong nangyari sumunod, magandang gabi din, pagpalain ka ng Panginoon, Evelyn. Titingnan natin kung anong mangyayari sa pamilya ni Jacob, sa mga anak niya, pagka nagpalit na ng leadership yung Egypt. Siyempre, namatay na sila Joseph, namatay na yung mga kapatid ni Joseph, si Jacob, mas na unang namatay. Ang naiwan na lang yung mga anak nila, yung mga anak ng mga anak nila, yung mga apo, yung mga descendants, ika nga. So, magkakaroon ng pagpapalit ng leadership sa Egypt. And ayun nga, sa Monday, discuss natin kung anong mangyayari. Actually, hindi maganda yung mangyayari. Aalipinin sila ng Egypt at hihingi sila ng tulong sa Diyos para sila ay makalaya sa pagkakaalipin sa Ehipto. At tutulungan sila ng Diyos sa pamamagitan ng leadership ni Moses. Pero dito pa lang sa first part, kitang-kita na po natin na talagang tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Tapat ang Diyos sa kanyang pagmamahal, pag-ibig, pagliligtas sa kanyang mga anak. At ganoon din po tayo mga kapatid. Huwag nating kaligtaan, meron tayong Diyos na nagmamahal sa atin, meron tayong Diyos na magliligtas sa atin. Iba't iba lang tayo ng pinagdadaanan sa buhay, sa totoo lang. Ako rin naman may mga pagsubok din. Pamilya ko, kamag-anak ko. At nawa, patuloy lang po tayong magtiwala sa Diyos kasi siya naman ay may tangan ng buhay natin . Sa loob ng 430 years, pinagpala sa pamilya ang angkan ni Abraham. At kahit na sila'y maaalipin dito, tutulungan po sila ni Yahweh na maligtas at makalaya. Gagamitin niya yung mga pinili niyang tao katulad ni Moses.
At nawa, mapasalamatan po natin ng Diyos sa bawat araw. Kahit na may mga problema, hindi niya po tayo iiwan. No? Biruin mo yan, 430 years ang tinagal ng kanilang pananatili sa loob ng bansang Ehipto. At sa huling mga taon nga ay inalipin sila. Pero nagpapatunay po ang aklat ng Exodus na sila'y palalayain. Palalayain ng Diyos laban sa pagkakabihag sa Ehipto. So ano man yung ating mga pagsubok, mga kapatid, magtiwala lang tayo, ang Diyos ang makikipaglaban sa atin. Huwag tayo yung lalaban kasi mapapasama tayo dyan. Hanggat maaari, hayaan natin ang Diyos ang lumaban sa atin. Kung sakali mang meron tayong mga pagsubok na hinaharap sa buhay sa panahon ngayon. Magtiwala tayo, magdasal tayo sa Diyos. Yun ang best na magagawa natin. Lalo na ngayong panahon ng pandemya, di ba? Yung balita ngayon, magki-Christmas. So, ang mga tao, nagse-celebrate, kailangan lumabas, bumili, etc. Lumalaki yung tsansa ng hawaan. O yung ating gera na pakikipaglaban sa kalabang hindi nakikita, yung virus, ay talaga namang tumitindi. Pwedeng mas tumindi pa, pero huwag tayong matatakot, mga kapatid. Huwag tayong matatakot. Mag-iingat tayo. Yun ang kailangan natin gawin. Pero hindi natin kailangan matakot. Kasi ang Diyos ang magliligtas sa atin. Magliligtas sa atin, hindi lang hanggang dito sa lupa. Hindi lang laban sa COVID. Kundi hanggang sa kabilang buhay. Sa kalangitan. No? Magtiwala lang po tayo sa Kanya. God bless, Ate Adele. Magandang gabi rin. Thank you sa pakikinig. Tayo po'y manalangin. Lord God, salamat po sapagkat kayo ang Diyos na makapangyarihan. Mapangahawakan po namin ang inyong mga salita sa Biblia. Patuloy po kayong manguna sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, saan man sila naroroon, dito sa aming bansa, sa Pilipinas o sa ibang bansa. OFW, patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa sa amin. Iba-iba kami ng pagsubok na kinakaharap. Tulungan niyo po kaming magtagumpay. Tulungan niyo po kaming huwag mawala ng pag-asa. Huwag manghina. Patuloy lang kaming aasa na ang Diyos ay buhay, mapagmahal at ililigtas kami. Liligtas kami hindi lang sa mga sakuna, hindi lang sa COVID, hindi lang sa buhay dito sa mundo, kundi hanggang sa kabilang buhay. At nawa patuloy na kayo po ang siya magkaloob ng aming mga pangailangan. Pisikal, material, pinansyal, lalo tigit espiritual. Tulungan niyo rin po na sa aming paglabas, sa aming pagtatrabaho, sa aming pag-asikaso, sa aming pamilya, wag po kaming mapahamak, lalo na ngayong Kapaskuhan at sa bagong taon. Nawa ay maging ligtas po lagi ang pamilya namin, lagi kaming healthy. Sino man ang may sakit, sino man ang nanghihina, Lord, tulungan niyo po. Pagalingin niyo po ang anumang karamdaman na meron kami o ang aming mga mahal sa buhay. In Jesus' name. At anuman yung mga problema po namin sa bawat isa, kung meron man sa aming mga kapamilya, tulungan niyo po kami na patuloy na magkaisa, magrespetuhan at patuloy na magmahalan, magtulungan, lalo na sa panahon po ngayon. At lagi lang din po namin inaalala yung mga frontliners namin na patuloy na nagsasakripisyo at nagsiservisyo publiko. Maging ang mga government officials po namin at ang lahat ng mga organizations na patuloy na ginagampanan din yung kanilang magagawa para tumugon sa kahirapan at mga sitwasyon po namin, lalo na yung mga kababayan po namin na nangangailangan. Tulungan niyo po ang bawat isa, aming Ama, at patuloy na kayo maghari sa aming buhay, sa aming tahanan, sa bansang ito at sa buong mundo. Mangyari po ang inyong mabuting kalooban ngayon at sa mga darating pang panahon. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po sa lahat ng nakasama natin ngayon sa live stream. Pagpalain po tayo ng Panginoon hanggang sa susunod na pagkikita po natin sa Monday. God bless po. Thank you.